Natulala ang mama niya nang ipakilala ni Sabina si Pierre Jace Torres. Nagpabalik-balik ang tingin nito sa kanya, kay Dennis na isinama niya rin at kay Jace na karga naman ni Dennis. Ipinakilala ni Sabina ang anak bilang Jace. Hindi niya na pinaalam na may Pierre pa sa pangalan nito. Gayunpaman ay tila nababasa niya nang ibinabadya ng pagkakunot ng noo ng ina. Pwede ba tayong mag-usap, Sabina? Sumenyas naman si Dennis na lalabas muna sa hardin kasama si Jace. Nagtungo sila ng mama niya sa silid nito. Ilang taon na kamo si Jace? 2 ho. Paano nagkaroon ng anak si Calvin sa'yo? Paano kayo nagkaroon ng relasyon gayong asawa siya ng kakambal mo? Ma, huwag mong sabihin sa akin na anak siya ng kung sinong lalaki, Sabina. Kahit sino hindi may pagkakaila na dugo ng isang Ortegang nananalaytay sa katawan niya. Nagkamali si Sabina nang sabihin niyang kaya niyang ilihim sa inang tungkol sa nakaraan. Para tuloy gusto niyang umatras na lang at bitbitin si Jace pabalik sa Canada. Isang pagkakamali lang naman ang nangyari noon, ma. Lasing ako at sinamantala mo na akitin si Calvin? Wala namang palang dapat ikagalit si Calvin kung nagloko si Sarina dahil pareho lang sila. Ang kapal din ng mukha ng lalaking yun. Please, ma. Hindi pwedeng malaman ni Calvin na nagbunga nangyari sa amin noon. Mali ka naman dyan, Sabina. Dapat nga mas lalo mong inilapit ang bata sa kanila para nakakakuha ka ng sustento. Ano ba, ma? Galit ni Sabina na putol sa sasabihin ng ina. Dinala ko dito si Jace kasi pumapasok ako sa shipping line at hindi ko siya maasikaso. Tinutupad ko lang ang gusto ni Sarina na gampanan ko munang responsibilidad niya sa kumpanya para maalagaan niyang anak niya. Ano problema kung ganon? Tawagan natin si Calvin. Subukan niyo tawagin si Calvin at aalis kami ngayon din dito. Galit ni Sabina na banta. I am giving you a favor by sacrificing myself working when it wasn't my job in the first place. Hindi mo trabaho? At kaninang shares ba pinangangalagaan natin sa kumpanya? Kaya nagsakripisyo si Sarina na magtrabaho doon. Kasama ka rin sa mamanahan ng perang yun ah. Pero kay Sarina niyo binigay ang lahat ng karapatan noon pa, ma. Naalala ni Sabina nagpresenta pa siya noon na magtrabaho sa shipping line. Pero ang sabi ng mama niya ay nakalaan na kay Sarina ang posisyong yon. Dahil siyang napiling pakasalan ni Calvin. Pero nasakal si Sarina sa pagiging mahigpit ng asawa niya. Kaya niya nagawa yon. Naintindihan ko si Sarina sa bagay na yon. Lagi lang naman ang sitwasyon ni Sarina ang naiintindihan niyo. Kung hindi niyo gustong sumunod sa gusto ko ngayon, babalik na lang ako sa Canada at kayo na lang bahala sa gastusin niyo. Dahil wala na kayong makukuha pa sa mga Ortega. Sinusustentuhan ni Calvin ang batang si Patricia. Dahil nakasunod ang pangalan ng bata sa kanya, hindi niya pwedeng talikuran yon. Siguro nga ho, naiinis na sabi dahil pakikipagmatigasan pa rin ng ina sa kanya. Pero paano kayo? Paano malaking gastusin ni Sarina sa ospital? Si Calvin na mismo nagsabi na wala nang makukuha si Sarina mula sa kumpanya. At alam niyo ho ba na pabagsak ng shipping line? Kaya nanganganib ang pera natin doon na kapag file na ng bankruptcy ang mga Ortega ay maglalaho na lang yun na parang bula. That's impossible. Sino naman nagkwento sa'yo niyan? Napaupong mama niya sa gilid ng kama na tila nahapo. Ang sabihin mo, gusto na lang tayong alisan ng mga Ortega ng karapatan sa kumpanya. Gumaganti si Calvin sa pangangaliwa ni Sarina, gayong hindi rin naman siya malinis. Inuulit ko sa'yo, ma. Hindi pwedeng malaman ni Calvin na may anak kami. Hindi mo naman ginagamit ang utak mo, Sabina. Kaya si Sarina ipinakasal ko kay Calvin. Talaga ho ba? Nasaan ho si Sarina ngayon? Kaya ako nasa opisina ngayon ng Ortega Shipping Line ay para ipaglaban ko sa mga Ortega na karapat dapat pa rin kayong tumanggap ng buwan ng allowance si Sarina kahit na gusto nila tayong itakwil. Anong sinabi mo? 50,000 sa'yo at 50,000 para kay Sarinang ipinakiusap ko. Dahil ayaw na magbitiw ng pera ni Calvin. Ako na magbabayad sa mga katulong pati ng grocery dito sa bahay. Pero kung hindi kayo makikipag-cooperate sa akin na itago si Jace, babalik kami ng anak ko sa Canada at kayo nang bahala sa lahat ng gastusin nyo. Maniwala kayo, mama. Sumuko na si Calvin na ayusin ang pagsasama nila ni Sarina. Sandaling hindi nakaimik ang mama niya. Marahil ay kinikwenta nito sa isip kung gaano kalaki ang mawawalang pera kapag nagmatigas to. Nagpatuloy siya. Ang mama at papa ni Calvin ang porsigidong ipasarang kumpanya, ma. Pili si Sabina nagpakahinahon dahil hawak ng mama niyang dibdib nito
na tila nahihirapang huminga. Kaya ako kinukuhang loob ni Calvin ay para wag nang isarang shipping line. Sigurado kung wala ng halaga si Sarina sa mga Ortega ngayon, kaya't ako na lang ang pag-asa nyo. Sabihin nyo lang kung tutupad kayo sa mga kondisyon ko, kung hindi magpapabook na ako ng tiket. Ano bang mga kondisyon mo? Napatitig si Sabina si ina nang bumaba ang boses nito. Simple lang ho, wag na wag nyo ipapaalam kahit kaninong tungkol kay Jace. Kapag dadalaw si Calvin dito, ikulong yung bata sa silid ko. Hindi naman yata nagtatagal si Calvin dito dahil kahit si Patricia hindi niya anak. Hindi ko pa rin makuhang punto mo kung bakit ayaw mo ipaalaman tungkol kay Jace, Sabina. Tagapagmana ng anak mo, lalo na't lalaki. Noon pa man ay sabik na si Darius sa apong lalaki. Yan mismong kinakatakot ko, mama. Sa dami ng ginagastos si Calvin sa atin, natitiyak kong isipin nila ulit na gagamitin kong bata para hut-hutan pa sila. Ang masama pa'y kapag hinain nila sa korte na hindi ko kayang buhayin ng anak ko. At hanggang kailan mo balak itago si Jace? 2 buwan lang ho ay babalik na kami sa Canada ulit. Siguro naman ho ay naoperahan na si JD at nakarecover na kahit paano. Babalik si Sarina sa opisina at magkakasundo sila ulit ni Calvin. Aalis ako ulit na parang walang nangyari. Sige, ilalaan ko si Duday para magbantay sa anak mo. Ang tinutukoy nito ay isang batang katulong. Masasaktan din si Sarina kapag nalaman niyang may anak ang asawa nito sa'yo. Naitago mo lahat ng ito ng mahabang panahon? Gusto sana si Sabina sabihin na wala naman talagang pakialam ang mama niya sa nangyari sa buhay niya. Pero napili na lang niyang sarili nilang saloobin. Nakahinga na siya kahit papano dahil naipakilala niya na si Jay sa mama niya. Hindi na siya mag-aalala kung kanino niya iiwan ang anak kapag umalis na si Dennis sa Pilipinas. Isa na lang ang problema ni Sabina ngayon. Yun ay kung paano niya lulunukin ng sakit na kaya lang siya pinag-interesa ni Calvin ngayon. Ay dahil kamukha siya ng asawa nito. Kung bakit kasi mula noon at hanggang ngayon, walang alam mahalin ng puso niya kung hindi si Calvin na wala namang ginawa kung hindi ang sakta ng damdamin niya. 2 araw bago umalis si Dennis pabalik sa Canada, ay nadala na ni Sabina ang mga gamit ng anak niya sa bahay ng mama niya. Mahigpit ang bilin niya sa mga katulong na kapag may darating doon na kahit sino hindi ilalabas si Jace. Mukha namang susunod ang mga to dahil alam na siya na magpapasahod sa mga katulong. At tsak din ni Sabina na susunod ang mama niya dahil ang pagtatrabaho lang niya sa Ortega Shipping ang dahilan kung bakit nakakatanggap pa ito at si Sarina ng sustento galing sa bulsa ni Calvin. Sa opisina ay naabala ni Sabina ang sarili sa trabaho. Palagi niyang chinecheck si Calvin ng palihim sa opisina nito dahil baka bigla itong bumulaga sa bahay ng mama niya. Malapit na naman ang pagbibigay nito ng allowance para kay Patricia. Mahigpit man ang bilin niya sa mga katulong, baka biglang makalimot ang mga ito. Kapag nasa bahay siya, ay 2 batang inaalagaan niya. Kapag tinititigan niyang 2, ay para siyang nakatitig sa isang little Calvin at little Sabina. Nakuha kasi ng anak ni Sarina ang pagka-straight ng buhok niya, kaya parang silang mag-ina. Nalulungkot siyang pagkatapos ng 2 buwan ay maghihiwalay din ang magpinsan na magkasama sanang lalaki. Ma'am Sabina, pakidala ho sa opisina ni Sir Calvin. May meeting daw ho kayo in 5:30. 5:30? Napatingin si Sabina sa orasan. 5 minuto na lang bago mag-alas 5, kaya siguradong papunta na si Dennis para sumundo sa kanya. Nagyaya ito ng friendly date bago ito bumalik sa Canada na kailangan niyang pagbigyan. May kausap ba siya ngayon? Kausap ho niya si Sir Darius. Kinabahan siya kaagad. Iniiwasan nga niyang papa ni Calvin dahil hinang-hina na siya sa mga panghihingi ng pamilya niya. At sa huli nilang paghaharap sa conference room ay hindi malang itong ngumiti. Sige, salamat. Kaagad ni Sabina na tinawagan si Dennis na 6:00 pa siya makakauwi. Pero dahil malapit na itong dumating ay napilitan siyang paghintayin nito sa lobby. Ipinatawag siya ni Calvin matapos ang 5 minuto. Naroon pa si Tito Darius na hindi ni Sabina alam kung paano babatiin. Mabuti na lang dahil nagpaalam ito kaagad sa anak nang makita siya. Bagamat nakahinga si Sabina ng maluwag pag alis nito, mas lalo niya napagtanto na hindi na talaga sila itinuturing na kaibigan. Para siyang estranghero sa mga mata nito na hindi siya tinapunan ng tingin. May meeting ba tayo? Formal niyang tanong na umupo sa silya dahil nangihina ang tuhod niya. Tapos mo na bang gawa ng report ang ipepresent natin kay Papa? Katatapos lang kanina at nasend ko na sa email mo bago ako nagpunta dito. Good. Let's discuss it now and we'll see if we can defend it to my father.
Pwede bang bukas na lang? Napakarami nun para i-discuss ng ganitong oras. Alas 5 pa lang, Sabina. Hindi ka ba pwedeng mag-extend kahit 1 o 2 oras? May lakad kasi sana ako ngayon. Ano na namang lakad yan? Minsan lang ako mag-request ng overtime sa'yo. Magdadahilan ka pa? Hindi ako nagdadahilan sa'yo. Wala ka naman kasing pasabi eh. E di sana sinabi ko kay Dennis. At ang lalaking yun ang kasama mo? Agap ni Calvin na sabi ng padabog na tumayo at ipinamulsang mga kamay. Hindi ka lalabas sa building na ito dahil kailangan na ni Papang pinagmamalaki kong report. Please Calvin, kahit ngayon lang. Importante lang ang lakad ko ngayon. Mas importante pa kaysa sa mapasagot natin si Papa na bigyan ng palugit ang kumpanya kahit na 1 taon? Magbibigyan ng palugit ang Papa mo? Yes. Finally, nakumbinsi ko siya na sa susunod na taon na lang magsara kung hindi pa rin nakaahon ngayong taon. Paano mo siya nakumbinsi? Sinabi kong tuluyan na nang aalisin si Sarina sa board of directors at ikaw ang ipapalit ko. He might have asked our employees about your performance. Hindi ako nahirapang kumbinsihin siya. Yun nga lang kailangan din nating patunayan na tamang desisyon niya. Napamasahe si Sabina sa noo. Hindi siya pwedeng ipalit kay Sarina bilang miyembro ng board dahil wala siyang balak magtagal. Bakit mo naman aalisin si Sarina? She's your wife. Don't mind her. Kayang-kaya mo naman siyang palitan. Kahit sang aspeto, hindi ba? Had I known you were interested to replace your mother's position before, I could have given it to you. And had I known he will be compatible in bed, I could have married you instead of her. Tuloy-tuloy ni Calvin na sabi ni inirapan naman ni Sabina. Nakalimutan mo na naman yata na patay ka naman talaga kay Sarina. Inis niyang sagot. Kaya nga kayong pinakasal na dalawa ay dahil ikaw mismong humiling na siyang mapangasawa mo. Malay ko bang ikaw palang may gusto sa akin? Balik ni Calvin na pangiinis. Pinikot mo na lang sana ako na may nangyari sa atin at kailangan kitang panagutan. Hindi na sana sumasakit ang ulo ko ngayon sa kapatid mo. Gusto man ni Sabina na salungatin na tuloy-tuloy ito sa pagsasalita. Now because my father agreed not to close the company, you have to pay me according to our agreement. 1 taon lang yun, Calvin. Wala pa kasiguraduhan yan na hindi na nga magsasarang kumpanya. Wala tayong pinag-usapang deadline. Exactly, hindi pa yan ang sagot na kailangan ko. Anong sinabi mo? Naningkit ang mga mata ni Calvin na ibinagsak ang mga kamay sa mesa. Sandali si Sabina na nasindak pero pilit niyang maging matapang sa harap nito. 1 taon? Pagkatapos ay ganito tayo ulit? Kapag gusto yung isara, isasara nyo na lang? It is up to you and me whatever happens after 1 year. Sabihin na kung pababayaan natin ang kumpanya, talagang hanggang 1 taon lang yun. Kung tutuparin mong sinabi mong tutulungan mo ko, 100 taon ng kapalit ng 1 taon na yun. Naiintindihan mo ba? Pero, basta, ang usapan natin hindi magsasarang kumpanya sa ngayon. Tumupad ako sa usapan. Alam mo ba kung gaano kahirap kumbinsihin si Papa? Sige. Wala si Sabina na ibang maisagot. Naiinis siya dahil lahat ng planong ginagawa niya ay nalilis ng landas. Na lahat ng plano niya ay hindi umaayon sa mga plano ni Calvin. Anong sige? Tanong ni Calvin na ang mga matay nagbabaga habang nakatitig sa kanya. Linawin mo kung ano yung sige mo. Kung pwede bang maaga na lang akong papasok bukas. Nag-request ng kaibigan ko na mag-dinner sa labas bago siya bumalik sa Canada. Aalis ng tukmol na yun sa Pilipinas? Mabilis ni Calvin na tanong. Yes. Kailan? Sa susunod na araw. Muli nitong itinukod ang mga kamay sa mesa bago nagsalita. Susunduin kita sa bahay ng mama mo bukas ng alas 6. Ako na lang ang papasok. Kaya ko namang mag-commute. Naalarma si Sabina kaagad. Hindi to pwedeng magawi sa bahay nila at magkitang mag-amang Calvin at Jace. Pero gusto ko nang maningil. Ano? I bought a fully furnished condo from my friend. Pero parang gusto ko sariwain ng unang pagkakataong maangkin kita sa bahay nyo. What do you think? Kaagad si Sabina na pinamulahan ng muka. Parang gusto niyang umatras sa kasunduan. Nga lamang ay hindi napapayag si Calvin. Sa condo mo na lang. Ayoko magkahinala si Mama. Lumakad ito palapit sa kanya na hindi ni Sabina na paghandaan. Ni hindi niya akalain na angkinin itong mga labi niya. Bago pa niya maitulak ang dibdib nito, binitawan na rin siya. Siguraduhin mo lang na hindi ka magpapahalik sa Dennis na yan kung hindi ako mismo nga atras sa pinag-usapan natin. Alalahanin mong 20 milyon at monthly allowance ng buong pamilya mo ang nakasalalay dito. Banta ni Calvin na nagtungo pa sa pinto para pagbuksan siya noon. Nakatitig pa rin si Calvin sa likod ng pinto
Kahit na nakaalis na si Sabina, hindi niya alam kung bakit gusto niya yatang hilahin ng oras para kinabukasan ay sa kanya ng atensyon ng dalaga. Nagre-revolusyon ang dibdib niya sa tuwing may isip na nakatira ito sa kondo ng isang lalaki. Hindi siya naniniwalang walang relasyon ng dalawa kung ganong halos ayaw maghiwalay ng mga to. Ang sabi ng biyenan niya ay kahapon palang dinala ni Sabina ang lahat ng gamit mula sa kondo ng lalaking yun. He decided to buy another condo for Sabina. Benenta niya ng kondo na gamit nila ni Sarina noon. Ang yate naman na pag-aari niya napilitan na rin niyang ibenta para makadagdag o sakaling kailangan ng kumpanya ng dagdag na pondo para sa gagawing relaunching. Suggestion ni Sabina ang bigyan ng bihis ang Ortega Shipping Line para makilala ulit ng mga kliyente. Tama naman ito, nagpabaya siya sa pag-alaga ng mga kliyente nila kaya nasulot ng ibang kumpanya. Naubos kasi ang oras niya sa pagmumukmok sa kung anong mali kaya hindi nagtagumpay ang pagbuo niya ng sariling pamilya. And he became arrogant. Ilang kliyente nilang nagkasagutan niya noon dahil palaging mainit ang ulo niya. Ngayong sesyon ni Sabina niligawan muli ang mga to ay hindi ni Calvin alam kung paano susuyuin pabalik. Umaasa siyang tutulungan siya ni Sabina dahil nakikita niyang pagpupursigin nito na lumago muli ang kumpanya. Bumalik siya sa pagkakaupo sa swivel chair. Kaagad niyang binuksan ang email na ipinadala ni Sabina. All of a sudden, he found his passion to work harder. Parati na siyang alas 6 ng umaga pumapasok at alas 10 na umuwi sa gabi. Noon ay hindi niya siniseryosong pagiging CEO dahil parati din namang nakabuntot sa kanyang papa niya. Naturingan na nagretiro to pero dahil bata pa siya at baguhan, hindi naman to talaga nagpahinga. Hanggang ngayon ay nakaalala ito sa kanya dahil wala pa naman siyang napatunayan na kaya niya ng mag-isa. Hindi si Calvin ganito kapursigido noong bagong kasal sila ni Sarina. Excited siya noon na magkaroon ng asawa dahil akala niya nahanap niya na ang babaeng makakasama niya habang buhay. Nang matuklasan niyang pangangaliwa nito ay lalo siyang nawala sa direksyon. Nakapagtataka na kakaibang pagpupursigi ang nararamdaman niya ngayon. Pilit niyang nilalay yung sarili kay Sabina pero hinahanap niya ito sa araw-araw mula na magtrabaho to sa kumpanya. Kapag alam niyang nasa opisina na ito'y panatag ng isip niya,